Yan, magandang umaga. Muli sa ating mga kapatiran dito sa Isabela at ganun din sa ating mga kapatiran dyan sa LA, sa California. Magandang gabi. Lalong-lalo na sa ating mahal na pastor, si Pastor Romy. Ayan. So, palakpakan naman natin ang ating mahal na Panginoon ngayong umaga. Ayan. Alam ko lahat tayo blessed. Tama? Amen ba? Lahat tayo blessed, di ba? Ayan. Oo naman, blessed na blessed tayo. Kaya nga tayo nandito dahil kada linggo, ito yung ating paraan para i-celebrate ang mga blessing, lahat ng provision, lahat ng binibigay sa atin ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Amen. Ayan. So as we celebrate the goodness of our Lord ngayong linggo, sa mga hindi na kadalo dito sa ating bahay panambahan, meron po tayong Facebook page kung saan makikita ninyo dyan yung ating mga videos ng ating mga Sunday services. Nilalagay po natin dyan lahat. Ang ating Facebook page ay Kingdom Builders International. Meron din po tayong YouTube channel at KBI-Church, and also our website www.kbi-church.org. Ayan. And also sa ating mga kapatiran na gustong mag-request, gusto ng mga bagong Bible, pwede po kayong mag-request. Pwede po namin kayong bigyan ng libreng Bible. Pwedeng i-message nyo kami sa email address natin, kbiisabellafamily@gmail.com. And also, pwede nyong i-approach kahit sino sa atin, kahit sinong members ng ating church dito sa Isabela. Alright. So, anyway, ito tuloy-tuloy ko na. Ayan. So, saglit lang ha. Okay. Last week kasi, ma-share ko lang din. Yung anak ko, yung panganay kong anak na babae is inatake. Ang diagnosis sa kanya is stroke at young due to anxiety disorder. Okay, so ang bata, nakakatakot, 'di ba? 17 years old, tayo nga dito kahit matatanda na tayo, natatakot pa din tayo siyempre sa stroke. Hindi tayo natatakot mamatay dahil yung faith natin kay Lord ay ganun ka-solid. Pero siyempre, hanggat maaari, wag mo nang paagahin. Marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong mission na i-fulfill para sa kadakilaan ng ating mahal na Panginoon. Pero sabi ko nga, nung mga panahon na yon, syempre ninervyos ako, natakot ako, para akong pinaliguan ng malamig na tumig bigla. Pero alam nyo kung anong nagpa-relax. Itong verse na to sa Bible, itong mga awit. Kasi sabi niya nga kasi dito po, protektahan niya tayo. Alright, so hindi ako natakot. Dahil alam ko, yung buhay ng anak ko ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. At alam ko na poprotektahan niya yung panganay kong babae. Eventually, nagdasal kami ng misis ko at ito yung pinanghawakan naming salita niya. Alright, so alam ko, ganun din kayo. Alam ko lahat din dito, minsan may mga sitwasyon tayo sa buhay natin na nininervyos tayo, natatakot tayo, nag-aalala tayo. Pero dalangin ko din na tuwing mararanasan natin, mararamdaman natin, makakakita tayo ng mga bagay na pwedeng makapagbigay sa atin ng mga ganong pakiramdam, balikan natin itong salita niya na ito sa mga awit. 91, basahin natin. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak, iniingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagkapit ng gabi,
Di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panonood mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Amen? And glory to God. Salamat dahil ibinigay niya sa atin ang pangako na kapag tayo ay naniwala, nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, tayo ay ililigtas at bibigyan ng kaligtasan. Amen? At ngayon ay dumako naman po tayo sa Holy Communion o ang banal na hapunan. At tulad nga po ng habilin sa atin ng ating Panginoon na nakasaad po sa 1 Corinthians 11 verse 24 na ang sabi nga po ay gawin natin ito bilang pag-alala sa Kanya. At basahin po natin ang 1 Corinto 11:23 to 26. At ang sabi po dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ay ipagkanulo. Ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At ito ang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at ang sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So, ito po ang ginagawa po natin ito. Hindi lamang pag-alala natin sa pagkakapako ng Panginoong Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, kundi ang sabi po dito, pati na yung kanyang muling pagbabalik dito. So, gumagamit po tayo ng since physically, siyempre, hindi naman natin pwedeng kainin yung katawan ng Panginoong Jesus, inumin yung physically blood, physical na katawan, wala po tayo. So, gumagamit po tayo ng tinapay at saka ng juice at para bilang simbolo po ng katawan, yung tinapay na yan, bilang simbolo po ng kanyang katawan at ang juice ay bilang simbolo po ng kanyang dugo. Ang katawan ng Panginoong Jesus na siyang tumanggap, lahat ng hagupit sa kanya, lahat ng pagpapahirap na tinanggap ng kanyang katawan, yun po ay bilang kabayaran ng kahit na anumang sakit,
kahit na anumang karamdaman. Upang lahat ng yon tinanggap niya bilang kabayaran ng upang sa ganon, lahat po tayo ngayon nananampalataya sa Kanya, anuman ang hirap, anuman ang sakit na ating nararanasan sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Kanya, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, bayad na po tayo, bayad na po yan. At ang kanyang dugo po, yung juice na simbolo ng kanyang dugo na siyang ginamit niya sa paghuhugas po ng ating kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, yung mga kasalanan at ng nakaraan, kasalanan ngayon at kasalanan kinabukasan, lahat po yan sinakop na ng Panginoong Hesus sa pamamagitan. Nahugasan na po tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At pag tinanggap po natin yung ginawa niya na yan sa krus ng Kalbaryo, maniniwala po tayo na siya ang ating Panginoon at tanging tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya po natin, tayo ay ligtas na. Magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya naman po manalangin tayo at ipagpasalamat po natin ang kanyang kadakilaan. Lord God, maraming salamat Panginoon sa ginawa mo para sa amin. At ito ay isi-celebrate po namin, lagi po naming alalahanin kung paano mo ibinigay ang iyong buhay, kung paano mo tinanggap lahat ng pahirap, O God, nang upang sa ganon kami mabiyayaan ng pagpapala, kami mabiyayaan ng kapanatagan, O God, mabiyayaan ng saya, ng pag-asa, ng bagong buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. At panalangin ko, O God, na kung sino man sa mga kapatid namin na nandito ngayon, Panginoon, na dumaranas ng kahit na anumang karamdaman, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, O Diyos, magaling na sila. In Jesus' name, malaya na sila, Panginoon, sa kahit na anumang hinaharap nila na gawain ng kaaway, O God. At maraming salamat, Panginoon. At kami nalulugod, O God. Nag-aantay. Kami masaya na nag-aantay sa iyong pagbabalik dito sa lupa, Panginoon. Maraming salamat, O God. At dahil dyan, Panginoon, sa iyo lahat ang aming pasasalamat, sa iyo lahat aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake. Ayan, so dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. So, ano po ba yung sinasabi nating tithes? So, ito po yung 10% ng ating kita. Limbawa sa isang buwan, ang sahod natin is 9,000. Magkano po yung 10% ng 9,000? 900 pesos. So, yun po yung ibig sabihin ng 10%. And yung sa offering naman po, yun yung in kind. So, kung magkano yung nasa puso natin na ibibigay natin, so, yun po. But we as Christians, ino-honor pa rin naman po natin yung nakapaloob sa Malakay 3:10. Na ang sabi doon, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi ng inyong kita sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So ang sarap pakinggan yung kanyang pangako sa Malakay 3:10. So nakapaloob po dito sa Bible
ibigay daw natin yung 10%, meaning buong buo. Para saan? Para sa pangangailangan ng kanyang tahanan. At yun ay ang 10% ng ating kita. At sabi din po na subukan natin siya sa bagay na ito at makikita natin ang kanyang pangako na siyang nararanasan natin sa araw-araw. Amen po? Di ba prove po natin yon? So, sa akin na lang, sa family ko, grabe yung buhos ng blessings. Alam niyo po yun. Yung imaginations, hindi imaginations kundi talagang reality. Na kumbaga, tumatanggap ka na lang Kumbaga yung bintana ng langit, nakabukas, nakataya laing inti matayo. Amen po? At dahil yun sa pangako niya na hindi niya lang dodoblehin kung ano yung ibinigay natin, kundi ita times 10 pa niya yan. Dahil yun sa kanyang pangako. Amen po? So, para ibalik po yun namin, kami po ng asawa ko, nagtatights po kami. Kahit nung ako ay nagtatrabaho, tinatabi ko na po yung 10% ng sahod ko. At ganun din yung aking asawa po. Dahil nakikita namin yung pangako ng Lord, nakikita namin yun sa buhay namin, na yung mga blessings ay ibubuhos niya pa. So, ini-encourage ko po ang lahat na sundin ang utos niya na nakapaloob po sa Malakias 3:10. Amen po? So, let's pray po. Saan po yung ating... ipag-pray po natin ng ating nalikom. Ayan. Let's pray po. Lord, naririto po ang aming ikapo. Tanggapin mo po bilang tanda ng aming pasasalamat sa iyo, alinsunod sa iyong kautusan. At tunay nga na ikaw ay aming nag-iisang Diyos na nagbibigay ng aming pangangailangan sa araw-araw. Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, na nagbibigay ng mga blessings na higit pa sa aming expectation. Kaya bilang tanda ng aming pananalig sa iyo, Panginoon, narito ang aming ikapo. Ibinibigay namin ng buong puso at walang pag-aalinlangan, Panginoon namin. At Lord, dalangin ko sa mga hindi pa po nakapagbibigay ng kanilang ikapo. I-bless mo rin sila, Lord God, nang makita nila ang tunay na ikaw, na nag-iisang provider namin, at itouch mo ang kanilang puso, Panginoon, bilang tanda ng pagkilala nila sa iyo, alinsunod sa iyong kautusan. Tulungan mo sila na sumunod sa iyong kautusan upang ikaw ay kanilang maalala at mapasalamatan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang ikapo. All glory belongs to you, Panginoon namin, at kami ay walang sawang nagbibigay ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord, for this day. Good morning po sa ating lahat. Okay. Tayo po ay tumayo. Let's celebrate the love of Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Amen. Welcome po, Antinida. Thank you for coming. Welcome po sa inyong lahat. Hallelujah. Tayo po ay mag-pray at magpasalamat sa pamamagitan ng ating pag-awit. Hallelujah! Thank you, Lord! Palakpak niyo yung kamay niyo, tanda ng pagsamba natin sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Panginoon dito sa puso ko, hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako, ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Amen!
Jesus, ikaw lamang. Amen! Yes, Lord. Pangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumigla. Karapat-dapat lang, napapurihan ka. Pasasalamat ay sasambahin tuwina. Yes, Lord! Yes, Lord. Puso ko ay nananabik. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nagdarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang. Jesus. Hallelujah. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lang ang Diyos, buhay ka't totoo. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka totoo. Yes, Lord! Buhay ka! Hallelujah! Amen! Thank you, Lord. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Puso ko ay nananabik. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord! Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Amen! Yes, Lord. Thank you. Tuloy Amen. tayong umawit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Yeah! Mahal na mahal kita, Panginoon.
pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa! Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Yes. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, papuri ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Yes!
Amen, Lord. Ang tinig mo ang aking hanap-hanap. Yes, Lord. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo'y iaalay. Kanta po kayo, church. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Yes, Lord. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo'y iaalay. Yes, Lord. Thank you, Lord. At kulang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko
sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhati ang pangalan mo. Luwalhati ng pangalan mo. Oh Jesus, luwalhati ng pangalan mo. Oh Jesus, thank you, Lord. We love you, Lord. We glorify you. Maraming salamat, Lord, sa presensya mo, Lord. Thank you so much, Lord. Yes, Lord. We are blessed, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Jesus. We glorify you, Lord. We worship you. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Lord. Kami po ay iyong binago, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, Lord. Oh, Jesus, luwalhatiin ang pangalan mo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Palakpak po natin ang ating kamay kung kayo po ay na-bless. Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ba'y naririnig ninyo? Naririnig niyo ako? Opo, Pastor. Okay. Purihin ang Panginoon. Okay. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Kahit na sa kabila ng mga pagkukulang natin, siya ay nakangiti pa rin. Dahil ang nakikita niya sa atin ay ang puso natin na nananambahan sa Kanya. Ganyan ang ating Panginoon. Hindi niya tinitingnan yung mga kakulangan natin o hindi o kaya yung mga bagay na dapat nating gawin ngunit hindi natin nagagawa. Ang tinitingnan niya ay kung tayo talaga ay nananambahan sa Kanya. Ang puso niya ay dakila at dahil sa dakilang puso niya, ang gusto rin niyang mangyari sa ating lahat ay magiging dakila ang puso natin na nagpupuri sa Kanya at nagbabahagi ng mga bagay na gusto nating ibahagi sa Kanya tungkol sa ating buhay nating dito sa ating lugar na kung saan tayo dinala ng Panginoon para magamit niya. At bago ko ibahagi ang kanyang mensahe para sa ating lahat, tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig na walang kapantay. Tunay nga po na ikaw ay dakila at salamat sa iyong mga pagpapala. Na sa lahat ng bagay, saan man kami naroroon, saan man kami patungo,
na ang puso namin ay palaging nasa iyo na nagpupuri, ay nakangiti ka pa rin sa, sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa mga sandaling ito ay sinasabi namin sa iyong dakila ka. Napakabuti mo sa amin. At ikaw, ang Panginoon ng aming buhay. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa regalong pinagkaloob mo sa amin. The best gift that you have given us ay walang iba kundi ang iyong anak na si Jesus, na siyang nagbahagi sa amin ng tungkol sa iyong pag-ibig. At pinatunayan niya kung paano sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang buhay in exchange sa buhay namin. He was broken so that we will be made whole. Kaya Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa sa amin. At dalangin ko na your kingdom come and your will be done in us and through us because of your presence by your Spirit that lives inside of us. In Jesus' name. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang may babahagi ko sa inyo na inilagay sa akin ng Panginoon ay binigyan ko ng titulo na Walang Itinatangi ang Diyos. Ito po yung sa Book of Acts na sabi, God is not a respecter of person. Hindi niya pinapaboran ako ng dahil sa ako'y palaging lumalapit sa Kanya, nagpupuri sa Kanya, nananawagan sa Kanya. Kaya, mas mahal niya ako kaysa ikaw, kaysa kayo. Hindi. Ang Panginoon, pantay-pantay ang Kanyang pagmamahal. Tayo man ay may nagawang kabutihan para sa Kanya, tayo man ay nagkulang sa Kanya, ang pagmamahal pa rin niya sa bawat isa sa atin ay pantay-pantay, hindi nagbabago. Kaya, at makikita natin ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Habang binabasa natin ang Kanyang salita sa aklat na Gawa. So, basahin po natin ang sinasabi dito at mayroong isang tao na nababanggit dito sa talatang ito na ating babasahin na hindi siya kakaiba sa bawat isa sa atin. Ngunit mayroon siyang katangian na nakita ng Panginoon sa kanya. Kaya basahin po natin sa mga Gawa, beginning verse 1 ng chapter 10. Sabi dito, sa Caesarea may isang lalaking nangangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. So, ibig sabihin, si Cornelio ay isang opisyal ng isang batalyon, Italian batalyon. Siya ay sa soldier ng Romano, a Roman soldier, an officer, at siya ay taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya.
siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya ay tinawag, Cornelius. So, isa siya na opisyal, pero ang mga katangian niya, ginagawa niya ay siya ay isang kapitan, a hukbo battalion regiment, at siya ay sumasamba at may takot sa Diyos. So, he worshiped God and he is a God-fearing person. At hindi lang yun. Sabi nga dito, pati ang kanyang pamilya ay ganun din. Sumasamba at may takot sa Diyos. Walang binanggit dito kung paano niya nalamang mayroong Diyos, dahil kung mapapansin natin, si Cornelius ay hindi isang Hudyo. He is not a Jewish person. Ngunit may takot siya sa Diyos. Kaya kung paano niya nalaman na mayroong Diyos, hindi nabanggit dito. Ngunit nakikita ng Panginoon ang kanyang puso. At tandaan po natin, ang bawat isa sa atin ay makakapagsabing may takot tayo sa Diyos, sumasamba tayo sa Diyos, tayo'y matulungin sa mga dukha. Masasabi natin yan, pero totoo bang tayo ay sumasamba sa Diyos? At kung paano tayo sumasamba sa Diyos, yun ba ay araw-araw sumasamba tayo sa Diyos? At may takot tayo na hindi sundin ang kanyang mga sinasabi sa atin? Tayo ba ay mga matulungin sa mga mahihirap? Kasi ang mga katangian ng taong to ay matulungin siya sa mga mahihirap. Siya ay nananalangin sa Diyos. Siya ay samba-samba sa Diyos. At siya ay may takot sa Diyos. Ang mga katangian ba ng taong ito ay nasa atin? Kasi napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin na mayroon tayong panahon na ating inilalaan para magkaroon tayo ng panahon para sa Diyos. Sa buhay ng taong to ay nakikita natin ang kanyang buhay na siya ay sumasamba, may takot, siya ay matulungin, at siya ay nananalangin. So, kung siya ay nananalangin, that means he prayed to God always. He spent time with God. And then, he is a God-fearing person. And yung mga taong nakikita niyang they needed help, support, ay tinutulungan niyang mga yon. Kaya sa verse 3, sabi, minsan ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain, a vision. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya ay tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na takot nagtanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. So, God was happy. God was delighted
because of his prayers. Dahil sa dalangin niya. At saka sa pagtulong niya sa mga mahihirap, sa mga duka. Tapos, ang sabi ng anghel sa kanya, magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nangangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. So, Simon din ang pangalan nung tinutuluyan niya kasalukuyan na ang trabaho ay tagabilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelius ng 2 utusan at isang debutong kawal. Isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos pinapunta sila sa Joppa. So, pinaliwanag niya kung paano na nagkaroon siya ng encounter sa isang anghel at sinabihan siya na kailangan magpadala siya ng tao sa Joppa para tawagan si Simon Peter, si Pedro. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin bandang tanghali na noon. So, ito ngayon si Pedro na sinabi ng Panginoon doon sa anghel na kailangan mapuntahan siya para dalhin dito sa Caesarea kay Cornelius. Si Pedro naman ay nandun sa bubungan upang manalangin. So, ano ang katangian ni Cornelius? Siya ay taong may takot sa Diyos at nananalangin sa Diyos. Ito naman si Pedro, siya rin ay may takot sa Diyos at nananalangin. So, mahalaga ba sa buhay ng bawat sa atin ang manalangin? Mahalaga. Dahil sa pananalangin natin, doon natin na ibabahagi sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Kasi ang Panginoon natin, gustong-gusto niyang marinig ang boses ng bawat isa sa atin na kanyang mga anak. Lalong-lalo na tayong mga may relasyon sa Kanya. Kasi napaka-importante ang relasyon ng tao sa Panginoon. Dahil sa relasyon ng tao sa Panginoon, tayo ay napagkakalooban ng Panginoon ng mga bagay na kailangan natin dahil nababanggit natin sa Kanya. Sabi nga dito, bandang tanghali na noon, nung si Pedro ay nananalangin, umakit sa bubungan at nanalangin. So, ang pananalangin ay walang pinipiling oras. Si Cornelius nung sinanalangin ay hapon na, mga 3:00 na ng hapon. Si Pedro naman nung pumakit sa bubungan para manalangin ay mga tanghali bago siya kumain ng tanghalian. Siya ay nagutom at gusto niyang kumain, ngunit habang naghihintay siyang may handa ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. So, mayroon din siyang vision. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. So, mayroong kumot na ang 4 na sulok ay nakabitin. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop
mga lumalakad, mga gumagapang at lumilipad. So, lahat ng uri ng hayop ay nandoon sa kumot. Lumalakad, lumilipad, gumagapang. Narinig niya ang isang tinig. Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Alam nyo kasi, si Pedro, may mga bagay na dahil siya ay Hudyo, hindi niya kinakain. Ngunit dito ay sinabihan siya ng Panginoon na siya ay tumindig at magkatay at kumain. Kaya nangatwiran siya. Sabi niya, hindi ako kumakain ng anumang marumi o hindi karapat-dapat kainin. At muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So, yan ang narinig niya. 3 ulit na nangyari ito. Pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na yun. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing yon, dumating naman ang mga sinugo ni Cornelio. Pinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila. Tinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. So, pansinin po natin to. Napakahalaga ito. Habang nag-iisip si Pedro kung anong kahulugan ng pangitain, sinabihan siya ng sino? Sinabihan siya ng Espiritu, banal na Espiritu ng Diyos. Tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. So, mga kapatid, napakahalaga na mayroon tayong relasyon sa Panginoon dahil kung wala tayong relasyon sa Panginoon, ang banal na Espiritu ng Diyos ay hindi mamama lagi sa atin. Naalala pa ninyo na ang sabi sa John chapter 14, beginning verse 15, ang sabi sa John, if you love me, sabi nga ni Jesus sa mga disciples niya, you keep my commandments. And I will pray the Father that He will give you another helper that may abide with you forever. At ang helper na yun ay ang Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit. Abide with you forever, which means hindi aalis sa iyo kapag may relasyon ka sa Panginoon at ang Espiritu ay nasa iyo and the Holy Spirit lives inside of you, the Holy Spirit will not leave you. Kahit na nakagawa ka ng hindi maganda, the Holy Spirit will not leave you, but the Holy Spirit will remind you that you are God's son or daughter, that you are a child of God, that Jesus died for you. Ganyan ang banal na Espiritu. Kaya dito, sinabihan siya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo
sa kanila. Nanaog na si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang sadya ninyo?" Sumagot ang mga lalaki at pinapunta kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing yon. So, makikita nyo kung bakit pinatulog sila doon. Dahil nung mga panahon na yun ay paglalakad lang ang hindi ka walang sasakyan. Kung mayroon man ay yung camel o kabayo, pero wala silang kaya it takes inaabot ng isang araw ang paglalakbay sa pupuntahan mo, and then magpapahinga ka, the next day sa kakababalik. At ganyan na nangyari. Kaya sa verse 23, pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing yon. Kinabukasan, siya sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga-Jupa. So may mga kapatid sa Panginoon. Ang kapatid nito ay mga kapatid sa Panginoon, hindi physical brothers, kapatid sa Panginoon na sumama sa kanya. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Do'y naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. So, si Cornelius, dahil sa napakabait niya, dahil sa magaling siyang leader ng kanyang bahay at saka yung mga kaibigan, kaya inimbita niya yung mga kaibigan niya at ito nga, nandun sila naghihintay. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. So, makikita natin dito ang buhay ni Cornelius na siya ay isang taong malapit sa mga tao, matulungin, at gusto niyang maibahagi kung ano man ang kabutihan o blessings na mapapala niya sa pagpunta ni Pedro sa kanyang bahay, ay gusto niyang ibahagi sa mga kaibigan at sa kanyang pamilya. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ibig sabihin ay he fell down at gustong sambahin. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo." Patuloy silang nag-usap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong nagtitipon doon. Sinabi niya, "Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Ganyan ang kustumbre nung araw. Kapag Hudyo ka, hindi ka pwedeng makihalubilo sa hindi Hudyo." Kaya, yun ang dahilan kung bakit itong sinabi nga ni Pedro sa kanila. "Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman. Kaya nang ipasundo niya ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit niyo ako pinasundo." Sumagot si Cornelio, "May 4 na araw na ngayon ang nakalilipas. Bandang 3:00 din ng hapon,
habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay. Biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. So, yan yung anghel. Kaya, aywan ko kung sa buhay ninyo ay naranasan na yung mayroong anghel na humarap sa inyo. Ako hindi ko pa rin naranasan, ngunit ang aking may bahay ay na-experience na niya ang ganito. Napakaganda ang kanyang experience. Ako wala pa. Ngunit ako'y naniniwalang mayroong mga anghel na assign sa atin, assign ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi if you look at yung Psalm 91, He will cause His angels charge over you, yun ang nakalagay. Totoo yun. Kung ano yung nakalagay sa salita ng Diyos, yun ay totoo. May 4 na araw na ngayon na nakalilipas, bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nanalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harapan ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasautan. Sinabi niya, Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. So, ang mga ginagawa nating kabutihan, hindi lingid sa Diyos yan. Nakikita niya. At dahil sa nakikita niya yung mga kabutihan ginagawa natin, ang ating time na ginugugol natin spending time with Him, nakikipag-dialogue tayo sa Kanya, nanalangin, yun ay there is weight on that. Mayroong mahalaga yun sa Kanya na tayo'y may panahon para sa Kanya at sa mga iba pang mga tao. Lalo yung pagtulong natin sa mga dukha. Kaya mga kapatid, napakahalaga na mayroon tayong panahon sa Panginoon at kung mayroon tayong maitutulong sa mga mahihirap, let's do it. Gawin natin kasi hindi yan nawawala. Hindi nakakalimutan ng Panginoon ang pagtulong natin sa mga mahihirap. Sa verse 32, ipasundo mo sa Joppa si Simon Pedro. Nanunulayan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad akong nagsugo sa iyo ng ilang tao at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng pinapasabi ng Panginoon. At nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Naalala po ninyo ang pamagat ng ating mensahe ng Panginoon sa atin na ang inilagay ko doon ay walang itinatangi ang Diyos. Ang ibig sabihin ay God is not a respecter of person. Sa Kanya, walang favoritism. Ang bawat isa sa Kanya, pare-pareho ang Kanyang pagmamahal. Ngunit nabibiyayaan yung mga taong nagsasabi sa Kanya ng kanilang pangangailangan. Kasi ang ating Panginoon, hindi man siya magbibigay, He will cause someone to bless you or to help you
sa mga pangangailangan mo. Ganyan ang ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon, wala siyang tinatangi. He just loved every one of us. But of course, although wala siyang favoritism, nabibiyaan yung mga lumalapit sa Kanya at nagsasabi ng kanilang mga pangangailangan. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. So, parang ang sinasabi dito ni Pedro ay kasi sa umpisa ang pinili ng Panginoon na mga tao niya ay ang mga Hudyo. Ngunit at the end, hindi lang mga Hudyo kundi kasama na ang mga Hintil. Ang mga Hintil ay yung mga hindi Hudyo, kapares natin. Tayo mga Pilipino o Chinese or Hispanic or English, lahat ng mga hindi Hudyo ay mga Hintil. They are Gentiles. Yan ang ibig sabihin dito. Kaya sabi nga ni Pedro, ngayong kulubosang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. So, kung kahit taga saan mang bansa tayo, ay binibiyayaan tayo ng Panginoon. Kasi walang itinatangi ang Diyos. Purihin ng Panginoon. Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo. So, ang Panginoon, ipinahayag niya ang magandang balita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam niyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam niyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Ang mga bagay na ito ay na kay Hesukristo. Siya ang nakagawa ng mga kabutihan sa mga tao at pinagaling ang lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo. Ang dyablo kasi nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng hindi magandang pakiramdam sa bawat isa sa atin. Pero ang pinakamabigat dyan ay yung mga sakit na hindi ka makakilos, hindi ka makalakad. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Nagawa niya na pagalingin at paalisin ang dyablo dahil si Jesucristo ay kasama niya ang Diyos. And then, sabi ni Pedro, saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila, siya ay ipinako nila,
sa krus, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. So, pinatay siya, pinako sa cross, ngunit sa pangatlong araw, binuhay siya ng Diyos. At ipinakita niya ang kanyang sarili. Pinakita niya ang kanyang sarili, hindi sa lahat ng tao, kundi sa mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. So, dito, naintindihan natin kung na ang Diyos is delighted sa mga taong matulungin, sa mga taong they pray to Him, sa mga taong they spend time with Him, at pinakita rin niya na He will use someone, magagamitin niya ibang tao para yung gusto niyang maibahagi sa iyo ay yung makamtan, malasap o makamtan. Kapares ng pagpunta ni Pedro sa bahay ni Cornelius. And then, ang huli ditong makita natin dito ay kung paano na ang ating Panginoong Hesus ay dinala dito sa lupa, siya ay namatay. Ipinako sa cross, ngunit siya ay muling binuhay pagkaraan ng 3 araw. At siya ay nakasama ng kanyang mga disciples na kumain, uminom, pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Pinapakita sa atin dito ang buhay ni Jesus. Buhay ng isang taong may relasyon sa Diyos. At ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya na kapares ng Kanyang anak na si Jesus, na Kanyang ibinigay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, sa verse 42, inatasan niya kaming mangaral sa mga tao, sabi ni Pedro, at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. So, the day will come na si Jesus ang siyang maghuhusga, who will judge the living and the dead. Ito ay nakita natin dito sa salita ng Diyos. At ako'y naniniwala na lahat tayo, darating ang araw na tayo ay haharap sa ating Panginoong Hesus. At mahuhusgahan tayo kung ano ang nagawa nating sa ating buhay habang tayo nandito sa mundong ibabaw. Kaya, mga kapatid, ang may tatanong ko lang sa inyo at masasabi ko sa inyo ay, maganda ba ang ating relasyon sa Panginoon? Mayroon ba tayong panahon sa Kanya na kinakausap natin siya, na ibinibigay natin sa Kanya ang papuri, ibinibigay natin sa Kanya ang
ang mga bagay na dapat na marinig niya sa labi ng bawat isa sa atin, na napakabuti niya sa ating lahat, na siya at wala nang iba na ating sasambahin at pupurihin sa ating buhay, sapagkat siya ang nagbigay ng kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito ang gustong ibahagi sa atin ng ating Panginoon. Ang malaman natin na si Jesus ay namatay nang dahil sa atin, ngunit sa pangatlong araw, siya ay napako sa cross, ngunit sa pangatlong araw, siya ay muling nabuhay. Dahil hindi siya pwedeng tuloy-tuloy siyang nandoon na patay. Hindi siya kaya ng kamatayan na pigilan siya na mabuhay. Dahil He is the Son of God who is the who gives His life. At ang sabi niya, I can get it back. Dahil yun ang pangako sa kanyang Ama, ang ating Ama, ang ating Panginoong Ama, na siyang nagbigay sa atin ng pag-asa, ng hope, that one day, when that day comes, we will see Him face to face. Kaya, titigil ko muna dito to, kasi mahaba itong chapter na ito, and we will continue on this one next time. Mga kapatid, kung wala kayong panahon sa Kanya nung unang panahon, ang prayer ko sa bawat isa sa atin ngayon ay magkaroon tayo ng panahon sa Kanya. Pwede tayong mag-start ng ilang minuto, and then 5, 10, 15, 20, 30, 1 hour, hanggang sa makagawian natin na tayo'y magkaroon ng panahon para sa Kanya, dahil His desire is for us to be with Him and spend time with Him. Mahal tayo ng Panginoon. Okay po ba, mga kapatid? Salamat po, Diyos, sa iyong mensahe sa aming lahat sa araw na ito. Dalangin ko na bigyan mo ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kasiglahan ng aking mga kapatid na saan man sila naroon, at sana sila ay magkaroon ng kasiglahan na sa kanilang araw-araw na pamumuhay, aalalahanin nila na ikaw ay nasa kanila, dahil mahal mo sila, dahil mahal mo kaming lahat, at ang gusto mo ay magkaroon kami ng panahon para sa iyo. O salamat po, Panginoon, at thank you for what you've been doing in the life of each and every one of us. We love you, we bless you. In Jesus' name, amen.